Hello, isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat. Sa patuloy pong nakikinig at sumusubaybay itong aming istasyon ito. Ito ang UGMI Online Music Radio. Yes, maraming salamat sa mga kaproks sa patuloy pong pagsubaybay sa aming pong istasyon ito. Ito ang UGMI Radio Station po namin sa nag-i-air nga po sa YouTube aming pong channel. Yan. At patuloy sa kami nagpapasalamat sa lahat na po ng mga naka-subscribe po sa amin sa mga oras ito at patuloy na umaangat ang aming pong subscriber dahil po yan sa inyo po pakikinig ng aming pong mga awitin at mga pinapanood dito po aming pong mga every week or every second week ay meron po tayong mga topic na pinag-uusapan. At salamat nga po sa inyong lahat sa huli pong naming ipinalabas. Ito nga po yung aming pong huli na kung saan ay grasshopper. Yan, grasshopper. Yan, patungkol sa tipaklong, no? Tipaklong na Kristiyano. Panoorin niyo po yun at marami po tayong matutunan at yun po yung realidad. Yun po yung nangyayari sa loob ng simbahan. At maaaring ang iba dyan ay medyo sorry, tamaan. Pero sabi nga po, hindi po ito pagpapatama, kundi pagpapaalala lang po ang aming pong ginagawa. Ito pong ginagawa po namin. At mapapansin nyo po, ay kakaiba po ang aking pong nasa paligid. No, hindi po ito. Wala po ako sa mga puno-puno ngayon, bundok-bundok o sa mga background ko, no. Ngayon nga po ay nasa ibang lugar kami ng Saudi Arabia. At tawag ng trabaho. Kaya tayo napapunta kami rito ay kailangan kong replyan yung trabaho na kailangan kong puntahan. Ibig sabihin, kailangan kong dapat mayroong tapusin. So, kaya kami ngayon ay naka-hotel. Yan. Social, di ba? Pero hindi yan. Dahil po yan sa trabaho, hindi po yan hindi dahil sa pag-YouTube ko lang or pag-content dito, no? Hindi po. Ito po itawag ng trabaho. But, kahit nga po ako saan pumaroon ay magpunta, ay patuloy pa rin po akong gagawa ng mga topics or pag-uusapan at maging sa mga panahon na darating ay meron po tayong mga kausaping mga guests. Yan. So sa ngayon po talaga ay napaka-busy ng ating mga guests. Oh, ako po pala si Prox Bench. Yan. Tandaan nyo, si Prox Bench po ang makakasama yung si Prox Merwin po ay maaari pong next week ay makasama ko na po siya. I pray na makasama po siya dahil nilibis ko na rin po talaga si kapatid o si Prox Merwin. Hi po, Prox Merwin. So, yun nga po mga kaprox, gaya po na sinabi ko, ay napakaganda po ng mga topics po na ating po napapag-usapan at ito'y napapanahon. Lagi naman po napapanahon at alam niyo po sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon ay lagi namang may panahon, no, sa paglilingkod at kung ano man yung mga pagsubok na dumating sa atin ay nangyayari na po yun dahil ino po yung nakatakda. At ang kailangan lang po natin is yung tayo po ay mag-respond. Ibig sabihin, tawagan natin ang Panginoon, lumapit tayo sa Kanya, at huwag po tayong mawala ng pag-asa. Yun ang importante. Sapagkat ang Diyos, nung panahon na talagang binigay niya yung buhay niya. So, magbalik lang po tayo sa mga ating pong nagkaroon ng topics at alam naman po natin na dumaan yung po yung tinatawag na Holy Week o mahal na araw ay napaka sarap din po dahil may mga ganun po talaga mga pangyayari sa buong mundo. Hindi lang po sa pagiging Catholic natin or magiging anuman yung ating pong reliyon ay napapaalala natin o naaalala natin kung ano yung nangyari sa ating Panginoon noon nang siya ay nandito pa sa mundo nito. Napakainam po yun. Kasi wala naman po nakakabatid kung anong araw, panahon, but napakaganda dahil inaalala po natin yung mga panahon na yon. At alam natin na kapag tayo inaalala natin yung panahon na yon, dapat
magbago tayo. Pumasok tayo doon sa pagbabago. No? Sabihin, kaya ginawa ng Panginoon dahil niligtas niya tayo. Yun lang po yun. At dahil nga sa kanyang ibig sa atin, talagang ibinigay ng Ama ang kanyang kaisa-isang buktong anak na si Jesus. Yun po ang pinakamalaking gift na ibinigay ng Diyos Ama sa atin at ang ating Panginoong Jesus. So, wala po tayong dapat na pag-usapan doon dahil yun po talaga yun po yung layunin o ginawa ng Diyos para sa atin. Hindi para ipakita lang kung ano ito pangyarihan niya rito sa mundong to, hindi ibigay niya yung buhay niya upang maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Kasalanan na kung hindi ginawa ng Panginoon yun, maaaring tayo lahat dito ay wala nang pag-asa. Ilan naman po ang mensahe na pinapahayag kung bakit ang Panginoong Hesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Lagi po nating alalahanin yun. Yung pagkamatay niya ay isa na po yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Hindi lang ako, hindi ikaw, tayong lahat. No? So, praise God, sapagkat nagbalik muli tayo sa ating pong topic nito. At magiging topic po natin ay napaka-simple lang, napaka-iksi lang ating pag-uusapan ito. Ito ang move on. Yan. Ano ba ibig sabihin ng move on? Move on daw ibig sabihin kalimutan, move on, limutin, wag mo nang balikan. Yan. Para alam naman natin naman kung ano ibig sabihin naman. Maraming sa social media na sinasabi, minsan sa FB, nasabi, move on na. Sabi na, ano na, tuloy-tuloy na lang. Wala nang pasina, gano'n, di ba? Parang gano'n na ginagawa. Pero, dapat bilang isang Kristiyano, kung ikaw ay nasa move on, na sinasabi bilang isang Kristiyano, dapat alam mo kung saan ka mag-move on. No? Saan ka ba mag-move on? Move on. Sa pag-ibig ba? Move on sa kasalanan? Move on sa problema? Move on sa maraming bagay na po pwede nating sabihin sa pagiging pag-move on natin. No? Kasi ang ating laging nababanggit is minsan sa pag-ibig pagka tayo minalas ba? Hindi ako sinagot ng aking nililigawan. So parang nasasaktan ka. Parang hindi ka makagbubuon, di ba? Hindi lamang po yun. Although, hindi naman natin sinasabi na napaka-OA, pero nangyayari yun Kasi itong panahon natin panahon natin. Wow! Panahon natin, noong mga 90s, siyempre ako, naligaw naman din ako Actually, hindi naman lahat ng naligawan ko, marami na. Niligawan ko ay one click. Ibig sabihin, sinagot ka agad ako. Talaga hindi. Niligawan ko, pero wala Gusto ko siya, pero hindi kami nagkatagpo. No? At hindi kami pinagtagpo yun. At hindi kami nagkatulungan. So, move on. Marami naman. Sabihin, let's say na talagang hindi para kami, move on na lang. So, inyong panahon na nasa sanlibutan tayo na para bang iniisip po na wala ka ng pag-asa. Yan. So, hindi po gano'n. No? Bilang isang Kristiyano, kung papasukin po natin yung kasalanan na ating po nagawa. So, kapag tayo po ay nagkaroon ng kasalanan at sinasabi natin ito sa Panginoon, Lord, ito ang kasalanan ko, humingi ko ang kapatawaran sa iyo at naway, maalis na ito sa aking isipan at puso ang kasalanan itong nagawa at hindi ko na gagawin. So, ano po sabihin? Move on ka na. Pag binigay mo na sa Panginoon yun. Kasi kapag binigay mo naman sa Panginoon yan, ililimutin na yan I-erase siya. Hingin mo sa Diyos. Yung erase niya yun, yung mga bagay na ayaw maalis sa iyo. Kasi talagang iyan ang minsan nakaka-stress. Nakaka-depression. Depress. Na lagi mo iniisip, wala na Past is past. Diba? Kung ikaw ay isang Kristiyano na at mayroon kang nakita sa isang kapatid na hindi tama sa loob ng simbahan, huwag mo na lang pansinin. Ano mo gawin mo dapat? Ipag-pray mo siya. At mag-move on ka. Bakit? Napakasarap ng tulog yung kapatid na yon na iniisip mo, pero ikaw, hindi ka makatulog dahil hindi ka makapag-move on.
Minsan ito pa, nag-preach si pastor. Yan, nag-preach si pastor. At tinamaan ka. Hindi naman sinasadya ng Panginoon ng ating pastor yun. Dahil mensahe yun kasama sa mensahe na kailangan niyang sabihin yung mensaheng yun at naaayon naman. At tinamaan ka. Sakit, di ba? Pag-uwi pa sa bahay, pastor, ako rin mga pinatama nito Wala na bang iba siyang gagawin kundi patamaan nila ako? No. Hindi. Alam niyo mga kaproks, ang isang mensahero ay hindi naman yan iniisip kung sino yung patatamaan niya Gumagawa yan ng lesson or teaching, ay yan pinagpe-pray yan. Pinagpe-pray, dinudulog sa Panginoon. Yung ang title pinagpe-pray ka Yung pa kayang sasabihin niya. Diba? So, ibig sabihin, accountable niya yung kanyang sinasabi through para sa ating Panginoon. Kasi kung sinasabi lang niya sa bibig niya na para bang walang gabay ng Holy Spirit, iba yun. Na may personal yun. No. Meron ganun. Huwag naman lahat. No? Huwag naman po lahat. Hindi naman po ganun lahat. Pero, kasi ikaw may ipag-iisip ka Kristiyano ka alam mo kung tama o mali sinasabi ng mamayag Ako, mga kaproks, kahit Kristiyano na ako, nakikinig din ako sa ibang mga preaching. No, I know kung iba sabihin niya sa akin, bakit gano'n? Bakit ka kaproks or naging Kristyan ka, nakikinig ka sa Catholic? No, nakikinig ako. So, sa pare, nakikinig ako. Bakit? May masama? Diba? Ang sabi nga, diba, pulutin mo yung tama, tapon mo yung mali. Masok mo rito, kung tama, sara mo rito. Kung mali, ilabas mo rito. Diba? Kasi ang pahayag ng ating Panginoon, minsan ginagamit yun sa ibang tao. Hindi lang dahil sa pastor, makikinig ka sa evangelize, makikinig ka. Pero pansinin mo rin kung ano yung mensahe na kanyang yung pinakikinggan mo. At kapag tinamaan ka, boom! Ikaw yun. Pero hindi ka pinatatamaan dahil pinipersonal ka. Sinasabi lang yun dahil mayroong gustong ipagawa sa iyo ang Panginoon upang mabago ka. Hindi para wasakin ka ni pastor. Hindi ganoon mga kaproks Alisin po natin yun kung meron kang may sama ka ng loob kay pastor. Huwag mong isipin yun mga kaproks, mga sis. Kasi alam bakit? Dadalhin mo yan. Paano kung dumating ang Panginoon yung araw na yun? Wala naman nakakaalam sa pagdating natin Panginoon, di ba? Sabi nga, isang parang magnanakaw na darating. Meron bang magnanakaw nakakatok? Sasabihin niya, magnanakaw ako. Pwede ba? Di ba? Wala namang ganun. So, ibig sabihin, wag mo nang anin yun. Kung ikaw ay tinamaan, pag-pray mo. Lord, ako po ba yun? Baguhin mo ako. At huwag kang gumante. Huwag mong gamitin ang social media. Huwag mong gamitin ang mga ibang mong kaibigan. Huwag mong gamitin ang pagiging brat mo ba yan? Brat? Yung pagiging, yung parang napaka-agresibo mo. Yan, agresibo mong sirain si pastor. Hindi dapat mga proxys. Hindi dapat yan. Mali. Dahil pag dumating ang Panginoon, meron kang galit dito. Natulog ka, dumating ang Panginoon. Pero wala nga, baka hindi ka makasama. Sabi nga, kapag ikaw ay may galit sa isang tao, para ka na rin pumapatay o pumatay. So, para ka makapag-move on. Kung ikaw mismo sa sarili mo ayaw mong patawarin si pastor o patawarin si sino man, move on ka na. Kasi yung tao yun, masarap matulog. Ikaw, hindi ka makatulog. Dahil iniisip mo kung ano pwede mo iganti sa kanya. Di ba? Mali. Hindi, proxy, mababaw pa ako sa pananampalataya. No. Hindi mababaw. Dating baka iyan ang ugali mo na kailangan mong baguhin at tingin sa Diyos na baguhin ka. Kung nakikinig ka doon sa last kong topic, yung old and new, nandun ka pa. Hindi ka pa nagbabago. Dinadampot mo pa rin yung luma mong basahan at sinusuot mo pa rin.
para lang makipagsabayan ka sa nangyayari ngayon sa social media. That's wrong. Hindi tama yung mga kaproks and sis. Hindi tama. Dahil pag tayo ay nakatanggap sa Panginoon, ibig sabihin, isinuko mo na sa Diyos ang iyong buhay at sinabi mo na sa Kanya, Lord, thank you, binago mo ako. Wow. Totoo ba binago ka ba? Diba? Marami tayong ganyan eh. Marami tayong narinig. Minsan, personal mo, Lord, baguhin mo ako. At hindi na po ako gagawa ng ito. Hindi na po ako magiganyan. Pero nakanti ka lang. Oh, talaga naman. Gaganti ka agad. Kung hindi ka makaganti, ito, gagamitin mo sa social media. Wrong. Kristyano ka. So, ibig sabihin, mga kaproks, actually, kaya nga na ko sila sabi, hindi naman tayo perfectong tao eh. Walang nabubuhay dito na perfecto. No, pangalan lang niya, perfecto. Si perfectong tao na pangalan. Pero perfecto as a perfect person, wala! Kasama pa rin tayo sa isang binabago ng Diyos, hinuhulma. No? At ginagawa tayo na mas maayos na bilang isang Kristiyano. Kaya wala magsasabi rito na perfect ako. Kahit nga yung mga nag-word or mga evangelism, nagkaroon ng kasalanan eh. Kaya sabi ko sa inyo mga kaproks, magbasa po kayo ng Biblia. Mayroon pa nga doon mga disipulo nagkakasala. Diba? Pero ang Diyos, tinukso siya. Siya lang ang hindi nagkasala. Diba? Siya lang perfect. Pero diba, nagkasala. Diba? Si David. Alam niyo naman, kay David. Diba? Marami dyan na nagkaroon ng pagkakasala. Either sa pera, sa sa mga bagay na hindi ko lang mabanggit. Nasa ako eh. Pero marami po ang nangyari sa mga disipulo o yung mga hari na naging magkasalanan, pero nagbago sila, tinanggap ng Diyos. Ganun. At nagbubon sila at pinagpala sila. Gaya po na tayo. Pagpapalain tayo kapag tayo nagbubon. Move on. Ayaw mo kay kapatid, dahil natugtog ka, dahil sa sinasabi mo, napakayabang naman ito, porque siya may alam na mga ganito. Move on ka kapatid, hindi tama yan. Hindi ka pupunuin ng Diyos ng talento kung meron kang galit sa puso mo. Pero pinakikita mo sa mga tao, hindi, okay lang yan, okay. Pero pag talikod, binitira mo na si kapatid. Mayabang yan, porque maraming alam na instrument or magandang kumanta, yabang na. Hindi tama ganon, mga kaproks. Ngayon, kung nakikita mo si kapatid na may mga talento, may mga maganda sa pag-awit, magaling sa pagtugtog, pagpasalamat mo yan, aningi mo sa Diyos na isa ka rin na magamit ng Panginoon para pares na kayo. Hindi, ang ibig sabihin ko, wag mo nang kapag ka nandun ka na sa puntong iyon, ay magpasalamat ka sa ating Panginoon. Dahil pinupuno ka na ng talento. No? Kung ikaw naman yung talento, wag mo namang magyabang. No? Kasi hindi naman sa iyo yan eh. Yung pagiging mahusay mong manunugtog, may mahusay mong pagkanta, hindi sa iyo yan. Hiram mo lang yan sa Panginoon. Ay, di ba? Lahat naman ng bagay niyan dito, hiram lang natin eh. Damit, suot mo, cellphone, agad lahat, yamanan. Iiwan mo rin yan, kapatid, mga kabroks, mga kasister. Iiwan mo rin yan. Kasi wala tayong dadalhin. Sa harapan natin Panginoon. Iwan yan. Dito lang yan. So, ganoon mga kapatid, ang pagmumubon sa atin ay dapat nating isipin na kung ikaw ay nandun sa sitwasyon na pinatawad mo na siya at hindi mo na iniisip yung mga nangyari sa iyo, ay, praise God, nakakapagbubuon ka na. At saka hindi mo si Diyos, sabi sa Panginoon, Lord, ay matanggal eh. Gusto ko mag-move on. Gusto ko nang iwasan to. Gusto ko nang alisin to. Kaya tulungan mo ako, Panginoon. Hindi naman na kailangan ng Panginoon eh. Yung lumapit tayo sa Kanya. Hindi yung kakayanin mo, kaya ko to. Simple to. Chicken feet to. Simple. No. Hindi mo kaya. Sabi sa'yo, hindi mo kaya. Kasi pag kinaya mo, mas lalong bibigat. Lalong bibigay sa Panginoon sa'yo ay pagsubok.
na hindi ka makapag-move on. Bakit? Yayabang ka na. May pride ka na. Ayun, mga kaprox, no? So, ang pag-move on, na sinasabi is parang salitang move on. Sabihin, on. On na, hindi off. Hindi mo i-off na parang ititigil mo sa sarili mo, papasok mo lang sa sarili mo yung move off. Hindi na move on, no? So, hindi gano'n, mga kaprox. So, lagi po natin tandaan na tayo po ay subject pa rin po sa ating pong ginagawa ng Panginoon ng pagbabago. At wala pong makakapagsabi sa atin na tayo po ay perfecto at tayo po ay nandoon sa sitwasyon na kaya natin ang lahat. Although minsan kinakaya natin yung iba, pero mas kakayanin natin kung ang Panginoong Isus natin ang makalagi natin sinasangguni. At sa kanya po tayo dito sa ita. Okay lang naman humingi ng advice sa mga pastor, sa mga kaibigan mo, sa mga magulang mo, pero the best na una mong nalapitan natin is siya lang unang mong nalapitan para makapag-move bilang isang Kristiyano. No? Kasi ang atin po na ginagawa nito ay pagtatapik sa atin po bilang isang Kristiyano. At kung ikaw ay nasa labas, I believe naman na may mga bagay na mga narinig ka o sinasabi ng ibang tao, yun lang. And pray. Praise the Lord. Hingi mo sa Kanya yung habag, biyaya. Sabihin mo sa Kanya, Lord, mag-move on na ako. Iwasan ko na to. No? Amen? So, yun lang po mga kaprox. At kaya po namin itong patuloy na sinasabi sa mensaheng ito ay lahat po tayo ay dapat laging po nating panghawakan yung mga salita ng Diyos. At tayo po tayo magbasa ng Biblia. At dapat po meron kayong mga verses na laging minimemorize. Memory ka na, memory verse ka na baon. Para pag dumating yung mga ganyang kalaban, kaaway, pwede mo siyang gamitin para sa kanya, para iwasan natin yung mga bagay na makakasira bilang isang Kristiyano para sa ating Panginoon. Ginagawa natin, mga kaprox. So, yun lang mga kaprox. At sabi nga dito sa ito yung verse na ating bibigay. Ito yung verse for today. Yan. Sabi nga dito sa Isaiah 43 verse 18 43 hanggang 18. Yan. Sabi rito, ilibing mo na sa limot at huwag mo nang alalahanin pa ang mga nangyayari noong unang panahon. Ibig sabihin, kapag dumating na yung point na limutin mo na, o para sabihin na natin, inilibing mo na, yan, huwag mo nang balikan para makapag-move on ka na. Kung meron kang nasaktan ka sa pag-ibig, sa pagmamahal, sobrang mahal na mahal yung taong yun, mag-move on ka na kung ayaw na sa iyo diba? Tingin mo sa Lord, magsubok ko kay Lord. Lord, ayaw sa akin yun. Pero mas maganda, best, ang kuhanin yung partner ay Kristiyano rin. Ilang yung advice ko lang po yun, pero kayo pa rin ang masusunod, mga kaprox. Now, at kung sa financial naman, at talagang gipit na gipit, at totally parang nagipit ka pa dahil parang na-scam ka pa, nagkaroon ka pa ng problema, move on na. Mag-move on, pero humingi ka ng tulong sa Diyos. Yan. Hindi yung sinabi kong move on, takbuhan mo ha. No, ganun. Kung meron kang problema sa financial, humingi mo sa Panginoon. Dahil ang Diyos naman, every time na humihingi tayo, may ginagamit yan mga tao. Although, hindi naman sasabihin ng Panginoon na, sige diyan ka lang, babatuhin kita ng maraming pananalapi o pera. Hindi ganun. Kailangan mo rin kumilos, no kaprox. At kailangan mo rin magsabi, maaaring pwede ka magsabi sa mga kaibigan mo, magulang mo, para matulungan ka. At ginagamit ng Diyos yun. Magamit ang Panginoon ng mga ibang tao upang ikaw ay matulungan. At makapag-move on ka na dahil past is past. Dahil nasabi nga yung mga
mga nangyari sa iyong buhay, huwag mo nang balikan. Kasi kapag binalikan mo yan, ikaw din ang mahihirapan. So, sa ating pong Panginoon, na sinasabi din mo sa Isaiah, ay move on na tayo. Okay? So, ito naman po ang aking pong quote for today. Napaka-iksi naman ang quote for today nito. Napakaganda rin po ng mensahe nito. Ito ang pag-move on ay parang paggising sa umaga. May pasok, mahirap, pero kailangan. Wow! Tama naman, di ba? Totoo yun, move on. Ay talagang parang yung sinasabi nga rito na actually kailangan talaga gumising. Kasi magtatrabaho ka eh. Mahirap pumasok. Kasi school. Kailangan pa rin gumising. Kailangan gumising para pumasok. Sa trabaho naman, kailangan gumising para magtrabaho. Sabi, mahirap nga naman daw talaga gumising. Masarap matulog. Pero kailangan bumangon. Yun ang kinasabing quote for today. Move on. Okay? Okay, salamat po sa inyo sa patuloy niyo pong pakikinig at pagsubaybay po sa amin pong istasyon nito. At kami naman po ay nagagalak sapagkat patuloy na marami pong nagsasubscribe muli. Salamat po sa lahat po ng ibang bansa po na hindi ko na po mababanggit dahil napakarami na po sila. At thank sa Lord sa buhay niyo na lagi kayo nakatutok sa amin. At ito po ginagawa po namin at gagawin pa namin sa abot po namin makakaya. At kahit, sabi ko nga po, kahit sa akong mapunta rito, ay patuloy pa rin akong nagagawa po ng topics. At maging yung po mga ginagawa ko po mga songs na mga ginocompose ko po at mga awitin na ipopost po yan ay ngayong pong April ay lalabas na po. Yan. At meron po akong kaduet na si Ate Chloe Esteron. Yan. Meron po akong kaduet doon na isang awitin. Kahit na po siya nasa Pilipinas, bago po siya umuwi ng nag-for good dito sa Saudi, ay nakakanta po kami ng isa pang song na para po dito po sa ika-4 na album. So, abangan niyo po yan mga kaprox pagkatalabas na po yan ngayong April na to. At ngayon nga po, ay salamat po muli sa lahat sa tumatangkilik sa aming pong pagpakinig ng music. Yung pong mga nasa ibang simbahan po na kinukuha yung mga aming pong mga lyrics. Napapansin ko kasi pagka nag-check ako doon sa aking pong account doon po sa Ultimate Guitar ay meron pong mga lumalabas doon na bilang. So, ibig sabihin may kumukuha po. At salamat naman po. Hindi po yung para pagbabawal na. Salamat po. At naway magamit niyo po yan sa inyong pong simbahan. Yung pong aming mga awitin. May awitin dyan ng pang simbahan, sa loob ng simbahan. May awitin ng pang-ibig, sa aming minamahal. At may awitin pang kabataan. At nga po, meron kaming podcast. Yan. Hindi pong patuloy na mapakinggan o mapanood sa podcast. Ay nandun na po. Tuloy-tuloy po yun. I-play nyo lang po. Makapanood nyo na po ang aming pong mga topics at mga yung EGMI music. Nandun na po lahat ng mga awitin yun. Playlist na po siya. Kaya one click na lang po yun. Mapapakinggan nyo na po yun. At muli, maraming po salamat sa inyong pakikinig. At I believe na sa susunod pong topic ay makakasama ko po na si Prox Merwin po rito sa aming pong EGMI Online Music Radio. At talagang kami po ay nagagalak sapagkat nariyan po kayo na laging handa na makinig. At sa mga susunod po naming topic ay namin naman po pag-usapan yung mga bagay na nangyayari naman po sa mga panahon ito. No? Lagi naman po ganon. At abangan niyo po mga kaprox ay kami po ay pag-usapan po namin yung pong aming pong pagbibigay o pag-share ng mga t-shirt. Wow! Wala pang audio na. Yun po ay baka po dyan po sa mga Pilipinas ay makapag-share po kami para naman po ma-promote po namin yung aming pong EGMI Online Music Radio. At salamat din po sa
amin pong masasabi nyo, little sponsor. Hindi, sponsor po namin na yung UMB. Yan, yung po sa Kuya Edwin at saka sa Tinora. Yun po yung kaya kumukuha sa aming pisngi. Ano mukha? Hindi, salamat po dyan. At yun nga rin po, dito po sa hotel nito, ang Albatiin Hotel. At mapapansin nyo po, meron po akong post dyan sa FB at doon po dito po sa YouTube channel po namin na kasama kami dito sa hotel nito sapagkat mahigit isang buwan kalahati na po kami rito. At napakabait ng mga tao rito at saka talagang matulungin. At akin po itong ipopromote na po sa mga susunod sapagkat kita naman po namin kung paano sila nandun yung respeto, yung pagiging mabait ng mga tao at yung matulungin. No? So, iano ko po ito. Ipopost ko rin po ito sa ating YouTube channel. Sa FB po ng EJMI Emmanuel. Yan. So, makita niyo po. So, maraming po salamat sa patuloy niyo po sa lahat po ng aming pong ginagawang ito ay ito ay inahandog namin sa inyo at sa ating Panginoon. Wala na iba. Kaya naway mapagpala kayo, palayan kayo sa istasyong ito at mga awitin namin ginagawa at kinakanta at patuloy niyo pong suportahan lahat po ng aming pong mga awitin at mga topics na aming pong pinopost dito po sa channel ito. Kaya sumayin niyo po ang pagpapala at mga po ang pagpapala ng ating Panginoon sa patuloy. Lahat po ng ating pong panalangin sa ating Diyos ay patuloy na tugunin. At ilapit lang po natin sa ating Panginoon na lahat po ng ating mga pangailangan. Siyang magbibigay ng pagpapalang yan sapagkat kung ang puso mo ay sentro sa ating Panginoon, never kanyang pabayaan. Kaya sa lahat po ng patuloy, sa inyo po, ang lahat po ng mga bagay na nais mo pang makamtan, ay ilapit mo lang sa ating Diyos. Kaya muli, ito po si Prox Bench na nagpapasalamat at nagsasabi na EJMI Online Music Radio. Maraming salamat. Yes.